at Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay pinipiniwag natin ang kapistahan ng Santo Niño at tayo ay inaasahan at tumulad sa Kanya isang bata sa Kanyang kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Kanyang Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinagkaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang bata na katulad nito nang dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, Happy Fiesta ng Santo Niño. Ipinagdiriwang sa buong Pilipinas ang kapistahan ng Santo Niño at gayon din doon sa mga lugar, katulad dito sa Australia, na may mga Filipino communities, nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Actually, tayo lamang mga Pilipino ang binigyan ng permission para mag-celebrate ng kapistahan ng Santo Niño tuwing ika-3 linggo ng January. Ano ba yung devotion sa Santo Niño? Napakalawak ng debosyon sa atin. Napakalakas ng debosyon ng Santo Niño dito sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Pero kung tatanungin natin, ano ba yung debosyon na yon sa ating buhay? Ito ba yung mga selebrasyon lamang? Ang debosyon ay masigit pa doon sa mga selebrasyon na yon na ginagawa natin ng pagdiriwang bukod doon sa ating spiritual na pagdiriwang. Mayroong isang kwento. Si Bob ay isang napakabuting tao, napakabuting ama sa kanyang 2 anak at sa kanyang asawa. Isang gabi magsiselebrate sila ng kanilang wedding anniversary at nagbalak siya at ng kanyang asawa na lumabas at kumain sa isang restaurant. At dahil dito, kumuha sila ng babysitter doon sa kanilang 2 anak. At pagkatapos dumating yung kanyang babysitter, umalis na si Bob at saka yung kanyang asawa para sila maghapunan, romantic dinner sa isang restaurant. Yung naiwan niyang 2 anak, habang yung babysitter ay nasa bathroom, ang ginawa ni Peter, yung panganay niyang anak, pumunta doon sa gamit ng kanyang ama at kinuha niya yung shaver, yung pang-ahit ng ama. At ang ginawa niya inahit niya yung gitna ng kanyang buhok, pasimula sa unahan hanggang doon sa likod. Kaya nang dumating si Bob at ang kanyang asawa ng gabing yun, pagkatapos sa kanilang romantic dinner, nakita niya agad si Peter at galit na galit siya doon sa kanyang anak. Ang sabi niya, bakit mo pinakialaman yung aking gamit, yung aking shaver o pang-ahit? Papaluin kita ngayon. Subalit, nagpapaluin na ni Bob yung kanyang anak. Ang sabi ni Peter sa kanya, bago ninyo ako parusahan,
Tignan muna ninyo yung aking kapatid na babae, 4 years old, nasa kanyang kwarto. At nang pumunta si Bob sa kwarto ng kanyang anak na babae, nakita niya yung kanyang anak. Ahit-ahit, walang buhok na natira. Parang siya ay isang manok na inalisan ng balahibo. At dahil doon, lalong nagalit si Bob sa kanyang anak. At ang sabi niya, Peter, halika dito. Hinila niya at papaluin niya. Subalit ng papaluin niya, nakita niya na nakatitig sa kanya si Peter at umiiyak at nagsabi sa kanya, Daddy, gusto lamang naming tumulad sa iyo na isang kalbo, kaya't nag-ahit kami. Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Bob na wala ang galit at niyakap niya ang kanyang anak. Minamahal ko mga kapatid, ganun ang debosyon. Debosyon ay tularan yung Santo Niño na sinasabi natin, nagkakaroon tayo ng debosyon sa Kanya. Ang debosyon natin ngayon sa kapistahan ito ay nangangahulugan ng pagtulad natin sa Santo Niño. Katulad ng pagsasabi ni Peter sa kanyang ama, Daddy, gusto lamang namin ikaw ay tularan. Sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nagtatanong yung mga alagad kay Jesus, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang akala ng mga alagad ay katulad nung kanilang nararanasan na yung pinakadakila ay yung malalakas, makapangyarihan, sikat, sinasanto ng lahat. Yun ang pinakadakila sa kanila. Pero sa ating Panginoon ang pagsasabi niya na kung hindi, tandaan ninyo, na kung hindi kayo tutulad sa isang bata, hindi kayo karapat-dapat sa paghahari sa kaharian ng langit. Minamahal ko mga kapatid, para sa ating Panginoon ay kabaliktaran doon sa iniisip ng mga alagad. Ang para sa Kanya ay yung pagpapakababa ang siyang greatest o pinakamataas. At yung pagpapakababang yun, katulad ng isinasabi o isinasabuhay ng isang bata, ay nangangahulugan ng pagsunod, total obedience sa kalooban ng Ama. Ito ang sinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya, dahil sa kanyang kababaang loob, ay sinunod niya yung kalooban ng kanyang Ama simula pa doon sa pagplano ng pagparito sa daigdig na ito. Sinunod niya, tinanggap niya yung misyon na yon na pumarito sa daigdig para sa kaligtasan nating lahat. Nang siya ay pinanganak, sinunod din niya ang kautusan, ang lahat ng kalooban ng kanyang mga magulang ni Maria at ni Jose. At hanggang sa katapusan, yung kababaang loob at pagsunod sa kanyang Ama ay naroon nang tanggapin niya ang kamatayan sa krus. At sinasabi niya, ang kalooban mo, Ama, ang dapat masunod at hindi nang sa akin. Nakakalungkot nga lamang sapagkat parang itong pagsunod, itong obedience, ay marami na ang hindi naniniwala o isinasagawa. Para sa kanila, ang kababaang loob, ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ay para bang pagsuko sa kanilang sarili. Ayaw natin yung sumusuko tayo. Gusto natin tayo lumalaban. Ang akala natin ang pagsunod ay nangangahulugan ng walang kapayapaan at maaring tayo ay maapi. Maaring inaakala natin na yung obedience o kababaang loob ay tanda ng kahinaan at walang dignidad o paglilimit sa ating kalayaan. Pero sa ating Panginoon, kabaliktaran ang lahat ng nangyari. Kabaliktaran sapagkat sinunod niya tanda ng kababaang loob, ang kalooban ng kanyang Ama. Dahil dito, siya ay naging kaaya-aya sa kanyang Ama. At sinasabi niya, ikaw ang aking pinakamamahal na anak na lubos kong kinalulugdan.
dahil sa kanyang pagsunod at tanda ng kababaang loob. Nagawa niyang tanggapin ang hirap ng kanyang misyon. Nagawa niyang tanggapin ang krus ng pagpapakasakit. At dahil dito, itinaas siya ng kanyang ama at binigyan ng pangalan ng higit sa kaninuman. Kaya nga ang pagsunod ay pagpapalakas sa ating kalayaan at sa ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. Ito ay tanda ng pagsunod sa Santo Niño. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo na ang nais niyong makapasok sa kalan ng Diyos, kayo ay dapat batulan sa maliliit na bala. Sa kabilang dako naman, yung pagsuway sa kautusan at hindi pagsunod sa kalooban ng Ama. Ito'y nangangahulugan ng kaguluhan. Ito'y nangangahulugan ng problema, hindi pagkakasundo-sundo ng lahat at ng buong mundo. Tingnan natin ngayon ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng digmaan. Bakit? Sapagkat ayaw na ng iba na sundin yung kautusan ng ating Panginoon ng pagmamahal at pagtanggap sa kapwa. Ang lahat ng nagnanais na sirain ang batas na ito, ang nangangahulugan sa kanila ay gusto lang masigit sila sa iba, mas powerful na kapangyarihan, mas nakakaalam. At dahil dito, ginagawa nilang supilin ang kanilang kapwa at ito nagiging dahilan ng kaguluhan sa daigdig. Kahit sa isang pamilya, naalisin mo yung pagsunod sa kalooban ng Ama, magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng inggitan sa loob ng pamilya, magkakaroon ng pagmamakataas, at dahil dito, magkakawatak-watak ang isang pamilya. Minamahal ko mga kapatid, ang kapistahan ito na ating pinagdiriwang ngayon ng Santo Niño ay magkakaroon lamang ng kahulugan sa ating buhay sa pamagitan ng pagtulad natin sa kababaang loob at pagsunod ng Santo Niño. Humingi tayo ng tulong sa Kanya kung tayo nahihirapan, sapagkat ito lamang ang ating magagawa ngayon. Ang ating pag-celebrate ay hindi lamang panunood ng television doon sa mga nagdiriwang sa iba't ibang parte ng Pilipinas ng Santo Niño. Hindi lamang yung mga posisyon na ating sinasamahan, kundi dapat isabuhay natin ito. At kung ito'y magagawa natin, dito ay masasabi natin, katulad ng sinabi sa kwento una, Daddy o Diyos Ama, nais namin ikaw ay tularan, nais namin sundin ang kalooban mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, sana bawat sandali na ating buhay ay magkaroon tayo ng kababaang loob upang ito ang maging daan ng pagsunod natin sa kalooban ng Ama. At away pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumain lang ng mayaman. Salamat sa Diyos.